Welcome to Donmar TV News Channel. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na tinanggihan na niya noon ang ilang mga mamahaling regalo sa ilalim ng kanyang termino bilang punong ehekutibo. Sa huling State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, sinabi niya na naging polisiya niya na huwag tumanggap ng mga mamahaling regalo kahit noong alkalde pa lang siya ng Davao City. Ipinunto ng Pangulo na mas marami ang nagpapadala sa kanya ng regalo ngayon kumpara noong alkalde pa lang gaya ng mga baril at kung ano-ano pa. Ibinahagi naman ng Pangulo na ang kanyang relo ay nagkakahalaga lamang ng 300,000 at minsan na rin siyang inalok ng mamahaling brand ng relo. Inahayag ito ng Pangulo matapos niyang sagutin ang mga alegasyon na tinulungan umano siya ng China sa kanyang presidential campaign noong 2016. Iginiit ng Pangulo na hindi niya magagawa na humingi ng pera sa China para lang bumili ng boto. Naniniwala ang punong ehekutibo na sinuportahan siya ng Chinese community sa Pilipinas dahil sa kanyang ugali na hindi tumatanggap ng regalo. Habang nagko-cover tayo kagabi sa pag-entrada ng Pangulo sa plenary hall, ay medyo na-outbalance siya. Mayroong paglilinaw ba dyan kung okay lamang ang Pangulo, Bongbong Raymond? Natapakan daw yung paa niya. Ganun ba? Sinabi ng Pangulo na natapakan kasi yung paa niya, kaya medyo na-outbalance. Pero okay naman daw siya. So sabi niya, patuloy na siya ay malakas dahil 3 hours na nakatayo at nagsasalita at survive. Kung ibig sabihin daw sa kanyang edad, ibig sabihin ay maganda yung kanyang kalusugan na Bongbong Elmar. Ito yung sinabi nila, lawmakers and guests at napatasang pambansa break physical distancing protocol and gather around President Duterte after his SONA. Alam naman isnabi ni Pangulong Duterte yung mga gustong bumati sa kanya. At saka kung titingnan mo karamihan ng nakapaligid dyan. Ay mga yan. Lahat siya matatangkada yan. Yan ay mga PSG. Marami dyan ay PSG. Siguro kung meron mga makalapit sa kanyang mga congressman o congresswoman, mga ilan, dalawa. Tandaan nyo, marami rin PSG na babae At grabe ang higpit pagdating sa protocol ng mga PSG. Kung sa tingin ninyo 14 days ang quarantine, sa kanila umaabot ng 1 buwan ang quarantine bago ka mailagay sa close-in ni Pangulong Duterte. Kasi marami ang PSG, meron yung nandun lang sa malayo, meron yung mga nangunguna, advance party, at may PSG rin na katabi lang. Yung mga close-in, grabe, kita mo yung mga close-in yan. Sino lang yung mga hindi close-in dyan? Pansinin mo, yung may mga hawak lang na cellphone na malayo, nagsiselfie ng gano'n. Nakikita nyo, ayan malayo yung isa. Kung meron mang hinarap si Pangulong Duterte, yung babae lang. Yung mga nakapaligid sa babae, puro PSG lang yan. Diba? So anong point ko? Trip lang ng ABS-CBN punahin yan. Pero, double standard sila. Yan pinuna nila. Pero yung walang social distancing sa rally sa labas, hindi nila pinuna. Hindi nila binalita. Shoutout PSG Malacanang Compound, Kuya Byron. Hello po. Pakibati po ako sa mga kabataan natin dyan kay sir. Diba? Totoo Alam mo, nakita ko kasi sa sa News 5 na pinakita nila na parang nakalagay yun, hindi ko alam kung nakalagay lang doon sa ilalim, parang hindi sumunod sa physical distancing ang mga nagrally sa labas. Parang gano'n, nakita ko. Bakit ito? Kumakapo na kayo. Ba't di nyo pinuna yung sa labas, ABS-CBN? Ba't ito pinuna ninyo? Kasi sa kanila, ang mga congressman ang pumatay sa kanilang franchise. Kaya ganti-ganti na lang sila, di ba? When I assumed the presidency 5 years ago, dominant in my mind were the dreams and visions of a better life for all Filipinos. I saw them as reachable through the institution of reforms and radical changes in both in the structure of government and the mode of governance. Changes designed responsibility, accountability,
and all in consonance with the truth that the public office is a public trust. When I ran for the presidency, I just made fundamental processes to offer free education. It's there already. Universal health care. Nandiyan na po. The fight against illegal drugs, criminality, and corruption, and the development structure, including free irrigation and other big-ticket projects, which I thought I did not have the funds to do it. But perchance, among others, they were done in my term. Today, as I approach my term, my end of my term, I have less visions, but more remembrances. But mine is not to review or to second guess what might have been, but to bear and respond with the urgency of the unforeseen events as they unfold. Because my purpose was pure and unpolluted. I stand here before you today bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of, is that not once did I waver in doing the unpopular, even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Those who destroy my country, I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Talagang nangyayari ito because I love my country. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We will assert what is rightfully ours and fight for what is rightfully due to the Filipino people.